Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito ang pagkikwentuhan po natin itong nangyaring harassment na ginawa ng China sa West Philippines Sea dun sa ating mga sundalo. So after mangyari ng insidente yon, dumalaw itong si Pangulong Marcos sa Palawan para magbigay ng suporta sa ating mga kasundaluhan dun sa nasaktan nung nangyaring harassment nung yung sinira ng mga Chinese Coast Guard yung ating mga inflatable boat na yon. So ito, pag panonoorin po natin to, tingnan natin kung tama ba yung sinasabi ni Pangulong Marcos, kung meron bang tawag dito, kung totoo ba yung mga sinasabi niya sa nangyayari. Kasi nga merong may mga nagsasabi na itong si Pangulong Marcos, iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa. So tingnan natin dito, himayin natin kung totoo ba yung sinasabi nga nila na ganun yung estilo ni Pangulong Marcos. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Hindi nang uudyok ng gera ang Pilipinas. Iginit po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya kanina sa Palawan. Sa gitna ng issue ng Biruin mo hindi raw nag-uudyok siya. Siyempre siya ang presidente natin, siya yung chief architect natin, siya yung nagkukumpas kung ano yung itatakbo ng gobyerno natin. So sinasabi niya hindi raw nag-uudyok ang Pilipinas na magkaroon ng gera. Pero bakit, 'di ba, yung paglalagay ng EDCA, yung laging pronouncement na yung mutual defense, laging yun yung laging ibinibida ng administrasyon natin na i-invoke na natin yung mutual defense sa Amerika. Andyan yung naglalagay tayo ng yung EDCA, andyan yung balikatan exercises. Alam naman natin na yun yung isa sa mga kinagagalit ng China sa ginagawa natin, kaya sila gumagawa rin sila ng ng mga hakbang nila kasi nakikita nila na nagpapalakas yung Amerika. Di naman siguro lingid sa ating lahat na talagang may hidwaan pagdating sa military power ang China at ang Amerika. Pero yung Amerika panay ang flex ng kanilang pandigma na kagamitan. So, in China, hindi nagpapatalo. So, ang ginagawa nila, ganun din. So, pinapakita nila sa Pilipinas na ano yung pwede nilang pantapat sa Amerika. Pero tayo, parang bulag na sinasabi, hindi naman kami makikipagdigma sa inyo . Pero meron kami mutual defense, andyan yung Amerika, andyan yung EDCA, meron kaming balikatan exercises. Andun tumatakbo kami sa UN. Andun yung mga G7. Suportado kami. 'Di ba? Parang ang hirap paniwalaan na hindi ka nag-aano ng gera pero panay ang takbo mo sa ibang tao at parang doon mo naman sinisiraan yung China. 'Di ba? Parang ganun yung nangyayari. Pero ito po hindi po ako maka-China. Ako tinitingnan ko lang po yung kung ano yung nangyayari kasi kapitbahay natin yung China. Wala naman pong reputasyon yung China na nanakop ng bansa. Kasi kung titingnan po ninyo yung ginawa ni Pangulong Duterte nung panahon niya, nung kanyang administrasyon, malayang nakakapangisda, malayang nakakapag-resupply mission sa BRP Sierra Madre, nakakapangisda yung mga mangingisda natin, nakakapag-patrol yung ating mga barko. 'Di ba? Kahit nga yung mga mangingisda ng Zambales, sinabi na nga nila na nung panahon ni Pangulong Duterte na malaya sila nakakapangisda. Pero nung pumasok na yung administrasyong Marcos at diyan na nagsimula yung sinira nila yung usapan ng Pilipinas at ng China, naghigpit na. So hindi na sila nakakapalaot ulit kung saan sila nakakakuha ng maraming isda. So nandiyan na rin yung nangyaring binobomba yung winawater cannon yung ating mga barko, 'di ba? Kung iisipin mo, kanino mas magandang diskarte ang ginawa? Yung nakakapangisda ba yung mga mangingisda natin, hindi
hindi hinaharas yung mga resupply mission natin sa BRP Sierra Madre, o yung ngayon na iginigiit lagi pinagsisigawan yung yung UN arbitral ruling na yan, pero hinaharas naman yung ating mga kababayan, yung ating kasundaluhan, 'di ba? Ako kasi mas gugustuhin ko na yung naging diskarte ni Pangulong Duterte na everybody happy. Paano everybody happy? Masaya yung mga mangingisda natin, nakapalaot sila ng walang pangamba, ng hindi kinakabahan. Yung mga yung mga resupply mission natin, mga sundalo natin, yung Coast Guard natin, nakakapagpunta ng BRP Sierra Madre, nakakapag-resupply mission nang hindi rin kinakabahan. Ganon din yung mga tao natin do sa BRP Sierra Madre na hindi nag-iisip na pwede silang atakin any moment, anytime ng China kasi nga nandun siya sa pinag-aagawang teritoryo. Yung mga kababayan natin nasa Palawan, hindi rin nag-iisip na baka sumiklab yung gera kasi walang presence ng warship ng China, 'di ba? So ako kasi mas gustuin ko na yung ganun, tahimik. So ini-invoke ng China na kanila yung part ng West Philippine Sea, tayo ganun din. Ini-invoke din natin yung ating karapatan na pasok siya sa exclusive economic zone natin. So usap-usap lang. Sabi nga ni Pangulong Duterte, usap-usap lang. Hindi naman kailangan daanin sa sa marahas na kumbaga yung excessive force tulad ng ginagawa ngayon ng China. Talagang sobra yung kailangang ginagawa to the point na talagang minasaktan. So, kasi isipin mo na lang ano yung nararamdaman ng mga sundalo natin every time na pupunta sila sa BRP Sierra Madre para magkaroon ng resupply mission. So, laging may kaba. Mayroon din kaba yung pamilya nila na baka anong mangyari. Kasi anytime, pwedeng may maaning dyan either sa side ng China o sa side natin, bigla lang may magpaputok ng baril dyan, doon na magsisimula yung gera. Pwedeng doon na ipagsimulan. Kasi kung China yung magsimulang mamaril dyan, may maaning sa kanila, pwede natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty, tingnan natin kung susunod o gagalaw na yung Amerika. Pero kung Pilipinas naman yung unang magpapaputok dyan ng baril, malamang iwanan tayo sa ere ng Amerika. So, kahit sa mutingnan, Pilipinas pa rin yung talo. 'Di ba? Yun lang naman yung punto ko doon na hindi naman kailangan makipagmatigasan ng sobra sa China. Pwede mo naman i-invoke yung karapatan. Tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, i-invoke din niya yung karapatan natin. Kahit ngayong UN arbitral ruling din, lagi naman niya sinasabi, sabi nga sa mga statement niya, 'di ba? Lagi ko namang ini-invoke yan Pero sabi ng China, di nila kikilanin. Kaya usap-usap lang. Ngayon, lagi yung ipiniplex yung UN arbitral ruling na yan, yung mutual defense. So, anong ending? Ayan, hinaharas yung mga sundalo natin. Winawater cannon yung mga barko natin, yung mga mangingisda. Yun yung mas naiipit. Kasi sila, pag hindi sila nakapangisda dyan, wala silang kikitain. Hindi kagaya ng mga sundalo natin. Meron ng monthly income yan, may monthly na sinisweldo yan. Although mas nga lang yung nila, medyo mas delikado yung trabaho nila. Pero syempre itong mga mangingisda, pag hindi sila lumaot, wala silang kikitain. So ang ending, Pilipinas pa rin yung talo dahil sa ginagawang pang-uudyok ng Amerika. So yun lang naman ang punto ko doon. Ating pagtatanggol sa teritoryo, inahayag din ng Pangulo na hindi raw din tayo magpapasupil at magpapaapi. Mula sa Palawan nakatutok live, si Joseph Mon. Joseph. Tia Ivani, hindi gusto ng Pilipinas ang gera pero hindi rin daw tayo magpapagapi. Ito ang sinabi ng Pangulo sa mga... Hindi gusto ng Pilipinas pero gusto ng Amerika. So tayo, sunod-sunuran lang tayo. So, nangyayari parang puppet na nga lang. Gaya nga ng sinasabi nila dyan na pwede nga maging susunod na Ukraine ang Pilipinas kapag nagsimula yung gera. Kahit naman sinong Pilipino, tanungin mo, ayaw ng gera wala naman tayong mapapala dyan sa gera. Sino ba mas kikita sa gera? Siyempre, yung Amerika. Kasi malamang, bibili tayo ng armas sa kanila para may magamit tayo sa gera. So, sino ang mas, kumbaga, sino yung mayroong win-win solution? Diba? Kinalaban na nila yung China, kumita pa sila sa atin kasi bibili tayo ng armas.
So wala namang Pilipino gusto ng gera. Sundalo na hinaras ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. Here represented to Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey S. Facundo. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Si Facundo ang naputulan ng hinlalaki ng harangin ng China Coast Guard, ang Rotation and Resupply Mission o RORE sa Ayungin Shoal noong June 17. Nasa AFP Western Command sa Palawan ng Pangulo para bisitahin din ng mga sundalo, mag-iisang linggo matapos ang salpukan ng China at Pilipinas. Bago ito, nagkaroon ng pagkakataon ng pamilya ni Facundo na personal na makausap ang Pangulo. Kinausap din ng personal at ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang 79 na iba pang mga sundalo mula sa Philippine Navy at Marines na nagtangkang mag-rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes. Ito parang sa akin pampalubag-loob na lang tong yung pagbibigay ng award. Oo, magandang magandang achievement para sa mga sundalo natin na meron silang makuhang mga medal. Siyempre parang sa eskwelahan, 'di ba? Nakaka-proud kapag meron kang mga medals na nakukuha. Pero siyempre yung takot ng pamilya ng mga 'yan during nung mga oras na yun na sila hinaharas ng Chinese Coast Guard, 'di ba? So ibang-iba yung takot ng mga pamilya niyan. Siyempre kahit sila mga sundalo, nakaramdam din ng takot 'yan na siyempre hindi na nila alam kung makakabalik ba sila ng buhay kasi kinukuyog na sila. So ako kasi parang mas naaawa ako sa mga sundalo natin kasi oo, trabaho nila yan yung sinumpaan nilang trabaho na ipagtatanggol nila yung ating soberanya. Pero syempre may mga tao din yan, may mga pamilya rin na ayaw nilang maiwan, ayaw nilang maulila kasi kumbaga sila yung mostly diyan iba, sila yung talaga mga yung nagtataguyod. So paano na kung sila ay mawala, paano na yung pamilya nila? So siyempre andun yung takot, andun yung lahat, mixed emotion na yun. So mas naaawa ko rin sa mga sundalo na wala silang magawa kapag sinabi nung commander-in-chief nila, yung presidente natin na lumaot kayo doon, magbantay kayo doon, wala silang magagawa. Kailangan nilang sumunod. So ang kakapitan lang nila is yung lakas ng loob, yung tsaka yung panalangin sa ating Diyos na walang mangyari na hindi maganda. So sila yung mas nakakaawa. Kaya nga itong pagbibigay ng medals na to para sa akin pampalubag loob na lang to para at least alam nyo yun na maibsan ng konti yung kanilang naramdaman, yung takot, yung trauma ng mga oras na yun. Kasama ng Pangulo si Defense Secretary Gilberto Jodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa stage nakabato ang video ng mga sundalong nanonood mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinapurihan ng Pangulo ang katapangan ng mga sundalong Pilipino sa harap ng mga marahas na aksyon ng China Coast Guard. Noong June 17, pinagsisigawan ng China Coast Guard habang tinututukan ng mga matutulis na bagay ang mga sundalong Pilipino. Binutas at inakawan ang mga bangkang. Dapat dito meron tayong sibat dito Since binutas ng mga Chinese Coast Guard yung ating inflatable boat na yan, dapat gumanti rin tayo. Binutas din natin yung mga barko nila, yung mga inflatable boats nila na umaaligay dyan. Although may mga metal na barko dyan na maliliit, pero may mga inflatable boat din silang ginagamit na nakaharang. Sana ginantihan din natin, di ba? So kasi para sa ganyang sitwasyon, oo, hindi na nakapag-isip, hindi na sa akin lang naman kung ano yung ginawa sa atin ng China, pwede naman nating ibalik. So since hindi sila gumamit ng baril, gano'n lang yung ginamit nila. So sana tayo, gano'n din yung gamitin din natin. Wina-water cannon tayo. Dapat meron din tayo pang water cannon. Kasi kung yung mga oras na yan, meron tayong, andyan yung barko natin na kumukuha ng video. Kung may water cannon yan, pwede nila i-water cannon yung mga lintik na inchik na yan, di ba? So, ang nangyari dyan, talagang nabuli lang yung Pilipinas. Pero, ano ba yung pinaka ugat nung na yan? Ng sigalot na yan. Ang pinakaugat po niyan sumira po kasi ang Pilipinas sa napagkasunduan.
Ano ba yung napagkasundan? Ito ay kasunduan nung panahon pa ni Pinoy na sinasabi na hindi pwedeng magdala ng any construction material doon sa BRP Sierra Madre. Na sinunod naman or tinuloy lang ni Pangulong Duterte kaya walang naging problema. So, hindi nagdadala ng construction materials kasi nga ayaw maipit ni Pangulong Duterte yung mga mangingisda natin, yung mga sundalo natin. Pero ang ginawa ng administrasyon nito, sinira yung kasunduan at nagpadala ng construction materials doon sa BRP Sierra Madre na hindi nagustuhan ng China. Siyempre, may kasunduan So, ngayon, pinalalabas nila na si Pangulong Duterte yung may kasalanan dahil nagkaroon daw ng gentleman's agreement between Xi Jinping and President Duterte na hindi nila naintindihan yung usapan na gentleman's agreement na yun, nag-ugat lang yun dun sa naunang kasunduan ng panahon ni Pinoy na wala magdadala ng construction material sa BRP Sierra Madre na sinira naman ng Marcos administrasyon. So, kaya nagkaganyan-ganyan tayo. Kasi isipin nyo, kung hindi sinira ng Marcos administration yung usapan na hindi magdadala ng construction material, hindi naman naabot sa ganyan ng punto Diba? Sabi nga ni Pangulo Duterte, usap-usap lang yan. Ang mga Chinese madaling bilugin ng ulo ng mga yan Ganong kagaling si Pangulong Duterte, nabilog niya yung mga ulo ng mga incheck na yan. Kaya malaya yung natin, yung paglaot natin sa West Philippine Sea. Dahil itong administrasyon natin nakikinig sa mga kumbaga sa mga sulsol ng Amerika na atat nang atakihin yung China, ginagamit lang ang Pilipinas para kumbaga hindi sila masisi hindi sila masisi once na magkaroon ng giyera sa pagitan nila ng China, kasi pwede nilang sabihin ngayon na hindi naman kami ang nag-initiate na magkaroon ng giyera. Kumbaga kami, sinunod lang namin yung mutual defense. Yun yung yung laging bukang bibig nila May mutual defense kami ng Pilipinas. So dahil ginera or binomba na sila ng China, kami tumutulong lang. Pero ang ending nun, sino ba mas makikinabang? Yung Amerika. 'Di ba? May mga usap-usapan pa nga sila diyan or kwento-kwentuhan. Hindi lang natin sigurado kung confirm, pero marami nagsasabi na itong Amerika malaki ang utang din sa China. Kaya gusto nilang girahin tong China para siyempre nga naman, quits na yung utang. Diba? Yun lang naman yung pinakaano ng Amerika dyan Kumbaga, gusto nilang, isa pa yun, gusto nila kasi ma-retain yung image sila na sila yung pinakamalakas na mayroong military power. So, hindi naman natin may aalis na talagang marami ng bansa rin talagang malakas. Tulad na lang ng Russia, yung China, even Israel, napakalakas na bansa ang Israel. So, hindi na, kumbaga, meron ng kayang pumalag sa Amerika. Unlike kasi before na talaga yung reputation ng Amerika pagdating sa gera talagang mataas. Ngayon, kaya na silang, kumbaga, meron ng bansa na kaya makipagsabayan sa kanila. So, sana, yun lang yung maisip natin dito na hindi po tayo maka-China. Ang iniisip lang po natin dito is yung kapakanan lang ng mga sundalo natin, ng mga mangingisda natin. Na ako kasi mas okay na sa akin yung sabihin natin na lamang yung China sa West Philippine Sea sa pag-claim. Pero hindi naman nahaharas yung mga kababayan natin doon. 'Di ba? Wala naman sila nakukuha na isla kasi nga sumunod na sila sa Cowaranto agreement ni Pangulong Duterte. So, doon na ako sa nakakapangisda, nakakalaot ng matiwasay yung ating mga kababayan. Kaysa nga ito, piniplex nyo nga yung Mutual Defense Treaty, lagi nyo piniplex yung arbitral ruling, piniplex nyo yung lagi yung Amerika. Anong ending? Pilipinas, ito, binobomba, sinisira ang barko, hinaharas. 'Di ba? So doon na ako sa hindi nahaharas yung ating mga kababayan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.